Values Education 9, Term 1, Learning Competency 6B, na ipaliliwanag na ang pagbabawas ng sariling pagkonsumo ng resources bilang pag-iingat sa kalikasan ay tungkulin ng bawat isa tungo sa pagkakaroon ng balanse, sustainable at malusog na kapaligiran. Bakit nga ba mahalagang pag-usapan ang pagbabawas ng ating sariling pagkonsumo? Ang sagot ay simple, ngunit may malalim na pananagutan. Ito ay isang sagradong tungkulin ng bawat isa sa atin upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Isipin ninyo ito, ang ating mundo ay may hangganan. Kapag hindi natin pinigilan ang ating labis na pagkonsumo ng mga resources, unti-unti nating sinisira ang natural na balanse ng ating daigdig. Ang bawat plastic na iniwasan nating gamitin, bawat patak ng tubig na ating tinipid, at bawat enerhiya na ating pinangalagaan ay may direktang epekto upang matiyak na ang susunod na henerasyon ay makatatamasa pa rin ng isang malinis at malusog na kapaligiran. Upang higit nating maunawaan kung paano natin ito magagampanan kasama ang ating kapwa, may mga prinsipyo tayong maaaring maging gabay, ang 10 utos para sa kalikasan. Simulan natin ang unang utos para sa kalikasan. Ang tao na nilikha ng Diyos na kanyang kawangis ang siyang nasa itaas ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ano nga bang ibig sabihin nito? Bilang mga tao, binigyan tayo ng Diyos ng natatanging talino, konsensya at kalayaan na wala sa ibang mga nilalang. Ngunit tandaan natin, ang mataas na posisyong ito ay hindi nangangahulugang may lisensya tayong abusuhin o pagsamantalahan ang ating kapaligiran. Sa halip, ito ay isang malalim at banal na pananagutan na makiisa sa pagpapanatili ng kaayusan ng kanyang mga nilikha. Sa tuwing pinipili nating maging matipid at bawasan ang ating labis na pagkonsumo, pinatutunayan natin na ginagampanan natin ang ating tungkulin bilang mga tapat na tagapangalaga ng ating daigdig. Dumako naman tayo sa ikalawang utos para sa kalikasan. Ang kalikasan ay hindi nararapat na gamitin bilang isang kasangkapan na maaaring manipulahin at ilagay sa mas mataas na lugar na higit pa sa dignidad ng tao. Ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Ipinapaalala sa atin ng prinsipyong ito ang wastong balanse. Sa isang banda, hindi natin dapat ituring ang kalikasan bilang isang simpleng gamit o pagkakitaan na maaari nating sirain at manipulahin para sa pansariling interes. Sa kabilang banda naman, hindi rin natin dapat sambahin ang kalikasan na tila mas mahalaga pa ito kaysa sa buhay at dignidad ng tao. Ang kalikasan ay nilikha para sa tao, kaya tungkulin nating alagaan ito ng may paggalang upang mapakinabangan din ng lahat ng may katarungan. Tumungo naman tayo sa ikatlong utos. Ang responsibilidad na pang-ekolohikal ay gawaing para sa lahat bilang paggalang sa kalikasan na para rin sa lahat, kabilang na ang mga henerasyon ngayon at nang sa hinaharap. Ito ang tinatawag nating pananagutan sa pagitan ng mga henerasyon o intergenerational responsibility sa Ingles. Isipin natin ito, ang hanging nilalanghap natin at ang tubig na ating iniinom ngayon ay hiram lamang natin sa mga darating pang bata. Kung uubusin natin ang mga puno, dudumihan ang mga ilog, at aabusuin ang mga likas na yaman para lamang sa ating kaginhawaan ngayon, anong uri ng daigdig ang maiiwan natin sa kanila? Ang tunay na paggalang sa kalikasan ay nangangahulugang iniisip natin ang kapakanan ng mga hindi pa isinisilang. Para sa ikaapat na utos, sa pagharap sa mga suliraning pangkalikasan, nararapat na isaalang-alang muna ang etika at dignidad ng tao bago ang makabagong teknolohiya. Napaka napapanahon ng prinsipyong ito sa ating modernong panahon. Madalas nating isipin na ang teknolohiya ang lunas sa lahat ng ating problema sa basura o polusyon. Ngunit ipinapaalala sa atin ng utos na ito na hindi sapat ang makinarya kung walang moral na direksyon. Hindi natin dapat gamitin ang teknolohiya sa paraang nagdudulot ng pinsala sa kalusugan o kabuhayan ng ating kapwa-tao. Ang tao ay hindi dapat maging biktima ng makabagong pag-unlad. Sa halip, ang teknolohiya ay dapat maglingkod upang protektahan ang parehong tao at ang kalikasan. Ang ikalimang utos ay nagsasabing ang kalikasan ay kaloob ng may likha sa mga tao na gamitin ng may katalinuhan at pananagutang moral. Dito pumapasok ang halaga ng ating pag-aaral. Binigyan tayo ng Diyos ng talino upang pag-aralan ang siyensya at matuklasan ang mga proseso ng mundo, tulad ng produksyon at pagkuha ng enerhiya. Ngunit ang talinong ito ay may kasamang mabigat na moral responsibility.
Hindi natin dapat gamitin ang ating karunungan upang maging mas tuso sa pagsira sa kabundukan o pagkuha ng huling patak ng langis. Ang tunay na matalinong tao ay ang taong ginagamit ang kanyang kakayahan upang maghanap ng mga solusyong makakalikasan at makatao. Narito ang ika-anim na utos. Ang politika ng kaunlaran ay nararapat na naaayon sa politika ng ekolohiya. Ang halaga at tunguhin ng bawat pagpapaunlad sa kapaligiran ay nararapat na bigyang pansin at timbangin ng maayos. Tungkol naman ito sa pamamahala at lipunan. Hindi masama ang magkaroon ng mga bagong kalsada, pabrika o gusali dahil kailangan natin ito para sa pag-unlad ng bansa. Ngunit kung ang pagpapatayo ng mga ito ay nangangahulugan naman ng pagkasira ng ating mga watershed, pagbaha sa mga kapatagan, o pagkamatay ng mga hayop sa kagubatan, hindi ito tunay na pag-unlad. Ang tunay na kaunlaran ay yaong nagbibigay ng pagkain sa mesa ngayon nang hindi ninanakaw ang kaligtasan ng ating kapaligiran bukas. Ang ikapitong utos ay nagsasaad na ang wakas ng pagkamundong kahirapan ay may kaugnayan sa pangkalikasang tanong na dapat nating tandaan na ang lahat ng likas na yaman sa mundo ay kailangang ibahagi sa bawat tao na may pagkakapantay-pantay. Isang napakahalagang prinsipyo para sa katarungang panlipunan. Alam ba ninyo na ang mga mahihirap ang unang nagiging biktima kapag nasira ang kalikasan? Sila ang walang maayos na tirahan kapag may malalakas na bagyo at sila ang nawawalan ng kabuhayan kapag natutuyo ang mga pananim o nadudumihan ang mga karagatan. Upang tuluyang mawakasan ang kahirapan, kailangan natin tiyakin na ang mga biyaya ng kalikasan ay hindi lamang napupunta sa iilang mayayaman, kundi nagagamit at naibabahagi sa lahat ng may katarungan. Ikawalong utos. Ang karapatan sa isang malinis at maayos na kapaligiran ay kailangang protektahan sa pamamagitan ng pang-internasyonal na pagkakaisa at layunin. Ang usaping pangkalikasan ay walang pinipiling hangganan o borders. Ang usok na ibinubuga ng mga pabrika sa isang bansa ay maaaring magdulot ng asidong ulan o acid rain sa karatig nitong bansa. Ang plastic na itinapon natin sa ating mga ilog ay maaaring umabot sa mga karagatan ng ibang panig ng mundo. Dahil iisa lamang ang ating atmosfera at mga karagatan, hindi kayang iligtas ng iisang bansa lamang ang sarili nito. Kailangan natin ng pandaigdigang pagkakaisa, kasunduan at pagtutulungan upang maprotektahan ang ating nag-iisang tahanan. Ang ikasyam na utos ay ang pinakapuso ng ating tema. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay nangangailangan ng pagbabago sa uri ng pamumuhay na nagpapakita ng moderasyon o katamtaman at pagkontrol sa sarili at ng iba. Ito ay nangangahulugang pagtalikod sa kaisipang konsumerismo. Ito ang direktang koneksyon ng pamumuhay ng payak sa ating paksang responsableng pagkonsumo. Madalas tayong madala sa agos ng consumerism. Bili dito, bili doon, palit ng gadget dahil uso, kahit gumagana pa naman yung luma. Ngunit ang bawat produktong binibili natin ay dumaan sa proseso ng produksyon na kumuha ng resources mula sa kalikasan. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa moderasyon o sapat lang, tinutulungan nating makahinga ang ating mundo mula sa labis na pagsasamantala. At para sa ikasampung utos, ang mga isyong pangkalikasan ay nangangailangan ng espiritual na pagtugon, bunga ng paniniwala na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay kanyang kaloob kung saan mayroon tayong responsibilidad. Ang ating pagkilos para sa kalikasan ay hindi lamang dahil gusto nating mabuhay ng komportable, kundi dahil ito ay isang sagradong pananagutan natin sa ating Diyos. Kapag pinangangalagaan natin ang ating kapaligiran, ipinapakita natin ang ating pasasalamat at pagmamahal sa Diyos na nagbigay ng lahat ng ito ng libre. Ang pagiging tapat na katiwala ng kalikasan ay isang anyo ng ating pananampalataya at paggalang sa kanyang kabanalan. Matapos nating talakayin ang 10 utos para sa kalikasan, dumako naman tayo sa hamon o challenge. Mga mag-aaral, anuman ang ating kalagayan, paniniwala at kultura, lahat tayo ay nakikinabang at may pangangailangan sa kalikasan. Kaya naman bilang mga kabataan, kayo ay may natatanging kakayahan na mandigan para rito. Hindi ninyo kailangan maghintay na maging matanda o mayaman bago makatulong. May 3 simpleng paraan na maaari ninyong magawa ngayon mismo.
Una, ang pagiging aktibo sa mga pampamayanang gawain o mga cleanup drives sa inyong barangay o paaralan. Pangalawa, ang paggamit ng teknolohiya. Gamitin ang inyong mga social media accounts upang gumawa ng mga advokasya na maghihikayat sa iba na magtipid ng resources. At pangatlo, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagpapanatili ng disiplina sa inyong sarili araw-araw sa pamamagitan ng wastong pangangalaga sa kalikasan. Ang kinabukasan ng ating daigdig ay nagsisimula sa inyong mga kamay. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay marami kayong natutuhan. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!